Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:04 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Enero taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At syempre makakasama rin natin, Ani, ngayong umaga ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, Noel. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang 2025 national budget dahil sa mga blankong items sa Bicameral Conference Committee report. Bunsod nito ay hinimok niya ang Kongreso na iwasto ang ulat o ipaliwanag sa publiko kung bakit nagkaroon ng blankong items ang naturang report. Dagdag pa ng dating Pangulo, dapat tumaksyon ng publiko kung hindi maayos ang issue, lalo na't may mga tinapyas na pondo sa Department of Education o DepEd at zero subsidy para sa PhilHealth. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Hataw Balita ngayon. Inaasahang magdedeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency sa Miyerkules, January 22, kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, matatanggap nila ang resolusyon ng National Price Coordinating Council o NPCC sa Lunes at inaasahang magkakaroon ito ng aksyon sa Miyerkules. Ang deklarasyon ay magbibigay daan upang mailabas ng National Food Authority ang buffer stock ng bigas na paraan para mapababa ang presyo at matulungan ang mga lokal na magsasaka. Hataw Balita ngayon. Sinusuportahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang inaasahang deklarasyon ng Department of Agriculture na Food Security Emergency. Ayon sa grupo, hindi lang ito makatutulong sa mga consumer, makakatulong din ito sa mga lokal na magsasaka dahil sa kanila bibilhin ang pamalit na stock ng National Food Authority. Ayon kay SINAG President Rosendo So, maganda rin ang timing ng deklarasyon dahil panahon ng pag-aani sa huling bahagi ng Pebrero habang peak naman ang anihan pagdating ng Marso. Inaasahang idedeklara ang food security emergency ngayong linggo. Hataw Balita ngayon. Muling nag-issue ng radio challenge ang Philippine Coast Guard laban sa China Coast Guard Vessel 5901 o Monster Ship na illegal na nag-ooperate sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Matapos nito ay iniulat ng PCG na naobserbahan nila ang pagpapalit ng dalawang barko ng China kung saan ang CCG-5901 ay umatras habang ang mas malaking CCG-3304 ay lumapit sa baybay ng Zambales. Sa kabila ng laki ng mga barko ng China, nananatiling matatag ang PCG sa pagprotekta sa ating karagatan at pagsunod sa pandaigdigang batas. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines at US Navy ng 2 araw na maritime cooperative activity noong January 17 hanggang 18 sa South China Sea upang palakasin ang kanilang ugnayan sa depensa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., mahalaga ang ganitong pagsasanay para sa seguridad ng bansa at kapayapaan sa rehiyon. Sinabi rin ng US Navy na ang aktibidad ay bahagi ng kanilang layuning mapanatili ang malaya at bukas na Indo
Indo-Pacific. Naganap ito habang binabantayan ng Philippine Coast Guard ang ilegal na aktibidad ng barko ng China malapit sa teritoryo ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Sinalakay ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation NBI ang isang illegal na Pogo Hub sa Parañaque City nitong Biyernes na nagresulta sa pagkakaaresto ng 32 dayuhan na sangkot sa online gaming at lab scam. Kabilang sa mga naaresto ang 20 Chinese, 11 Malaysian at 1 Cambodian na kasalukuyang nasa kustodiya ng NBI para sa deportation. Nauna nang sinalakay ang iba pang Pogo operation sa Cavite at Parañaque City kung saan halos 400 dayuhan ang naaresto mula January 8. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng US Embassy na umalis na ng Pilipinas ang lahat ng mga Afghan nationals na pansamantalang nananatili sa bansa para sa Special Immigrant Visa Processing. Bumiyahin na ang mga ito papuntang Estados Unidos mula January 15 hanggang 17. Dumating ang halos 200 Afghan noong January 6 para sa huling proseso ng kanilang aplikasyon sa US Embassy sa Manila. Pinasalamatan naman ng US ang gobyerno ng Pilipinas sa suporta nito para sa mga Afghan na nasa panganib dahil sa kanilang serbisyo sa gobyerno ng Amerika. Hataw Balita ngayon. Magbabalik operasyon sa pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 elections ang COMELEC simula sa Miyerkules, January 22. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gagamitin nila ang lahat ng makina sa National Printing Office upang matugunan ang pagkaantala sa pag-iimprenta ng balota na target sanang matapos sa April 14. Dagdag pa nito, bagamat may karagdagang gasto sa muling pag-imprenta, may mga contingency measures ang COMELEC upang matugunan ang mga ito. Hataw Balita ngayon. 3 pang political aspirant sa lokal na posisyon mula sa Bataan, Leyte at Bulacan ang nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Dahil dito, sa kabuuan ay 8 kandidato na ang may TRO at tiyak na maidaragdag sa mga pangalan ng kandidato sa iniimprentang balota ng Commission on Elections. Pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Garcia, susundin nila ang utos ng korte at isasama ang 8 pangalan sa ballot printing na mag-uumpisa sa Miyerkules, January 22. Hataw Balita ngayon. Kakasuhan ng Department of Migrant Workers ang employer ni Jenny Alvarado, ang OFW na namatay sa Kuwait dahil umano sa pagkalanghap ng usok ng uling. Sinabi ni DMW Secretary Hans Kakdak na anuman ang resulta ng autopsy, pananagutin nila ang employer sa kapabayaan at kawalan ng malasakit sa kaligtasan ng mga empleyado. Ipinahayag din ng DMW na iniimbestigahan nila ang courier na nagkamali sa pagpapauwi ng bangkay ni Alvarado. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng pagban sa deployment ng OFW sa Kuwait kasunod ng insidente. Hataw Balita ngayon. Bad news para sa mga motorista dahil malaki ang posibilidad na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang big-time price hike sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, araw ng Martes, January 21. Base sa anunsyo ng ilang oil company, posibleng magkaroon ng dagdag na 2 pesos and 60 centavos hanggang 2 pesos and 80 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel, habang maaga rin tumaas ng 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos ang presyo ng kada litro ng gasoline. 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang inaasahang magiging presyo o price hike sa kada litro ng kerosene. Ito na ang magiging ikatlong magkakasunod na linggo ng oil price hike kung sakaling may patupad. I-anunsyo ngayong araw, January 20, ang final oil price adjustment na ipatutupad bukas. Hataw Balita ngayon. Nangako ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na matatapos na ng National Housing Authority sa December 2025 ang 4,702 na proyekto ng pabahay para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda.
Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, nasa 53,917 na ang natapos mula sa 58,619 na permanenteng unit sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Project at 45,454 dito ay okupado na. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Jr. o Marcos Jr. ang seremonya ng turnover ng 3,517 na pabahay sa Burauen, Leyte at iniutos ang paghahanap ng mga bagong disenyo ng pabahay na angkop sa pagbabago ng klima at mga kalamidad. Hataw Balita Ngayon. Aprobado na sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na naglalayong palitan ang pangalan ng National Economic and Development Authority o NEDA at gawin itong Department of Economy, Planning and Development o DepEd. Kaakibat ng pagpapalit ng pangalan ay isinusulog din na gawin na itong isang kagawaran o departamento sa pamahalaan at dagdagan pa ang kapangyarihan at responsibilidad nito sa kaunlaran ng bansa. Sa Miyerkules ay nakatakdang magsagawa ng bicameral conference ang dalawang kapulungan ng Kongreso at inaasahang mararatipikahan ang nasabing resolusyon sa kaparehong araw. Hataw Balita Ngayon. Pinuna ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang mga blankong items sa Bicameral Conference Committee Report ng 2025 General Appropriations Bill. Ayon sa mambabatas, aabot sa 13 na pahina ang may mga blankong bahagi na nagkakahalaga ng bilyong piso. Bonsod nito, binatikos niya ang Kongreso at Senado sa pag-apruma ng depektibong ulat na maaaring makaapekto sa pondo ng gobyerno. Defective yung BICAM report. Bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang daming kulang na blanco that can be shown in the BICAM report at pirmado. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ni House Quadruple Committee Chairperson Robert Ace Barbers na iimbestigahan nila ang mga vlogger na umano'y naglalabas ng peking impormasyon upang sirain ang Quad Committee. Bubuo ang House Committee ng Tri-Committee upang alamin kung ang vloggers na ito ay may koneksyon sa mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Magkakaroon din ng regulatory framework upang maiwasan ang pagpapalaganap ng maling impormasyon. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na mahalagang masimula na ang ASEAN at China sa pagtalakay ng mga isyu ng Code of Conduct para sa South China Sea. Ang naturang rehiyon ay patuloy na nagiging sanhi ng tensyon sa pagitan ng China at mga karatig bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia, lalo na sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo. Matapos ang 15 taon na mga pag-uusap, sinabi ni Manalo na panahon na upang talakayin ng mga isyong may malaking epekto sa mga susunod na hakbang sa negosasyon. Hataw Balita Ngayon. Inaasahan ng Commission on Elections o COMELEC na may lalabas ang bagong ballot phase template bukas, January 21, kung saan makikita ang mga pangalan ng mga kandidato na ipinagutos ng Supreme Court na isama sa balota. Matapos nito, sisimulan na ang formal na pag-iimprenta ng mga bagong balota sa National Printing Office at inaasahang sa kalagitnaan ng susunod na linggo ay magsisimula na ang produksyon ng mga opisyal na balota. Target na matapos ang pag-iimprenta ng mahigit 73 milyong balota sa April 14, 2025 ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Hindi po mag-iimprenta si COMELEC ng hindi na trusted build, hindi na pakita sa inyo yung na-generate na ballot paste templates at hindi na serialize ang bawat isang balota. Yan po mga proseso na yan kailangan makomply namin bago pa man po kami makapag-imprenta.
Hataw Balita ngayon. Samantala, umabot sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga driver na nahuli ng Land Transportation Office o LTO dahil sa paglabag sa seatbelt law nito nakaraang taon. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ginoong Joel B. Ibanez, ang Supervising Transportation Regulation Officer ng Land Transportation Office upang magbigay detalye ukol sa problemang ito. Magandang umaga po, Mr. Ibanez. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po? Yes, magandang umaga Miss Annie at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig ng programa po natin. Ano ang unang tanong namin na Ginoong Ibanez, ano yung reaksyon ng Land Transportation Office ukol sa naitatalang mahigit 164,000 na mga violators ng seatbelt law sa ating bansa? Yes po, maaring ito po'y sanhi ng marami pa rin tayong mga drivers na hindi lubos na maunawaan kung ano ang kahalagahan ng paggamit ng seatbelt para sa kanilang kaligtasan. Okay, by saying that, by mentioning that, ano po yung nakikitang dahilan ng LTO? Bakit marami ang hindi sumusunod sa naturang batas? Sabi niyo po, maaring hindi alam. Anong ahensya ng ating gobyerno ang nag-execute nito, nag-implement nito? Yan ba ay maituturing natin? Correct me if I'm wrong when I use the term. Ito, failure ba po ito ng tanggapan ng Land Transportation Office o yung mga kasamang ahensya na nag-i-implement nito dahil bigo o marami po ang hindi sumusunod? At para hindi maging bigo o kaya maging compliant yung ating mga kababayan, ano yung nakikita niyong dapat gawin ng ating nagtanggapan ninyo at yung mga kasamahan pang ahensya po? Sa ngayon mayroong direktiba ang aming Assistant Secretary na pag-ibayuhin pa po ang pagbibigay kaalaman para sa ating mga drivers na palaging gamitin ang seatbelt para sa kaligtasan. Sa katunayan, meron na pong naihandang programa ang LTO para maglunsad po ng nationwide campaign para sa paggamit ng seatbelt. Okay, so ibig sabihin may program kayo. Ipo-promote po. Yes. Ipo-promote. Okay, para Yes, sa kabatiran po, tama ng po. ating mga kababayan, Ginoong Ibanez, ano yung importance ng seatbelt sa isang rider ng sasakyan? At pangalawa, anong tulong nito in case mayroon tayong mga vehicular accidents? Yes, ma'am. Sa ngayon po kasi, ayon sa mga datos natin, isa sa sanhi ng pagkamatay ng mga nai-involved sa road crash ay yung hindi paggamit ng seatbelt. So, ganun po kahalaga ang seatbelt kapag ang isang sasakyan or ang isang motorista ay ma-involved sa road crash. Ito po ay nakakatulong na hindi tayo suffer ng malubhang injuries or mailigtas po tayo sa pagkamatay kung tayo masasangkot sa isang road crash. Okay, Kaya napakahalaga po ng paggamit ng seatbelt. Okay, so that is the importance at tulong, ha? Bakit mahalaga ang seatbelt? Matanong ko naman po kayo, ano yung mga nakikita ninyo na dapat gawin na hakbang? Ulitin natin. Maliban doon sa campaign na ilulunsad ninyo, ano pang mga hakbang at mga plano para mapaigting ang pagpapatupad po ng seatbelt law at masigurong magiging compliant, susunod ang ating mga motorista at sama nyo na rin po, sino nga ba ang dapat na gumamit ng seatbelt? Pribadong mga nagmamay-ari ng sasakyan at mga maging yung mga government vehicles. Sino-sino nga po? Isama nyo na po dito sa ipapaliwanag nyo. Go ahead, Mr. Ibanez. Yes, Miss Annie. Ayon po kasi sa Section 4
ng Republic Act 8750, ito po ay mandatory para sa lahat ng sasakyan or para sa lahat ng drivers at saka yung mga passengers na nakaupo sa bandang unahan and yung sa likod ng driver facing forward. So, ibig sabihin, wala po ditong exemption, wala pong hindi po kinoconsider dito yung classification ng sasakyan, kung ito'y private or for hire or ito man ay government vehicles. Kapag ang driver ay nasa loob ng sasakyan, ito'y nakahinto or umaandar man or maandar sa kalsada, sila'y po kinakailangan nakasuot ng seatbelt. At ang mga law enforcement officers po natin ay nasa kalsada po 24 hours ayon po yun sa instruction ni ASEC Bigor D. Mendoza II, ay 24 hours pong meron pong deployment ang Land Transportation Office para ipatupad ang lahat ng batas sa Land Transportation Laws, Rules and Regulations. So, para doon sa mga drivers na hindi pa rin sumusunod or gumagamit ng seatbelt, ay maaari po silang mahuli at may karampatang fines and penalties po yun. Okay, speaking of fines and penalties, nasa magkano naman po doon sa first offender? Second offender? Yes po. Sa first offense po, meron po siyang fines na 1,000 and sa pangalawang paglabag po ay 2,000 at pangatlong paglabag ay 3,000. Meron po siyang kaakibat na suspension. At maliban po doon, maaari pong maribok ang kanilang lisensya kapag yan po ay paulit-ulit na nilang ginagawa. Okay. Sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po, Ginoong Ibanez, anong muling panawagan nyo sa kanila para sila ma-encourage na gumamit po ng seatbelt? Para doon po sa lahat ng drivers na nakikinig sa programang ito, ako po'y nananawagan at ang aming ahensya na sundin po natin ang tinadhana sa batas, ano po yung provision ng batas at pinagbabawal ng mga batas na land transportation laws, lalong-lalo na po ang paggamit ng seatbelt. Ayon po yun sa Republic Act 8750 or yung Seatbelt Act Use of 1999. So, para hindi po tayo magkaroon ng mga demerits, huwag po tayong lumabag sa anumang batas sa land transportation laws. And panawagan na rin po para sa ating kaligtasan at kung tayo'y mai-involve sa road crash, maaring makatulong po ito na hindi maging sanhi ito ng pagkamatay ng ating pasahero or maging yung driver mismo. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Joel B. Ibanez, ang Supervising Transportation Regulation Officer ng Land Transportation Office. Thank you po. Maraming salamat din po, Miss Annie, at sa mga nakikinig sa atin at nanonood. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Hataw Balita Ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula sa Edmonton, Alberta, Canada. Yes, good morning sa inyo dyan, amigo at Ani. Dumating si United States President-elect Donald Trump sa Washington Sabado ng gabi para sa mga selebrasyon ng kanyang pagbabalik sa kapangyarihan bago ang inaugurasyon. Sumakay si Trump sa isang eroplano ng Air Force mula sa Palm Beach, Florida. Ipinadala ito ni outgoing President Joe Biden upang tiyakin na sumusunod sila sa tradisyon ng pamahalaan. Ito ang humahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw Balita Ngayon.
Lula ng Boeing 757-200 na may blue at white colors at may katagang United States of America, dumating si incoming President Donald Trump sa Dulles International Airport sa Virginia. Mula doon, nagtungo siya sa kanyang golf club sa Sterling, Virginia na nasa tabi ng Washington, D.C. Magsasagawa si Trump ng rally para sa kanyang supporters sa Capital One Arena. Meron din itong post-inauguration event sa arena. Dahil sa inaasahang napakalamig na temperatura, inilipat ang inaugurasyon mula sa harap ng US Capitol Building patungo sa loob ng Capitol Rotunda. Ang parade na gagawin sana sa Pennsylvania Avenue ay sasagawa na lamang sa Capital One Arena. Dahil dito, higit 220,000 ticketed guests ang hindi makapapanood sa paglipat ng venue. Nasa 20,000 lamang ang magkakasya sa Capital One Arena. Alas 12 ng tanghali sa US at 1:00 naman ng Martes madaling araw sa Pilipinas, ilalahad ni Trump ang kanyang inaugural address. Ang tema ay Unity and Strength at Fairness. Pagkatapos, inaasahan na agad siyang pipirma ng executive orders tungkol sa immigration, pagpapalakas ng energy production at iba pang pangunahing issue. Daniel Encarnacion, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang mga otoridad ukol sa isang matinding winter storm na dala ng polar vortex mula Texas hanggang Maine sa United States. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Magiging sanhi na matinding lamig ang polar vortex na magpapakalat ang mapanganib na lamig sa malaking bahagi ng United States hanggang ngayong buong linggo sa US time. Inaasahan ang hangin na may sub-zero temperature na magdudulot ng panganib na hypothermia at frostbite mula sa deep south hanggang sa northeast. Ayon sa National Weather Service o NWS, magsisimula ang malamig na hangin mula sa Rockies at Great Plains at magiging sanhi ng pagbagsak ng temperatura mula sa deep south at Great Lakes bago ito umabot sa mid-Atlantic at East Coast ngayong linggo. Ang snow ay inaasahang babagsak sa Appalachians, Upper Ohio Valley at Northeast hanggang linggo. Ang pinakamalakas sa pag-ulan na snow ay inaasahan sa hilaga at kanlurang bahagi ng I-95 corridor at magtutuloy hanggang West Virginia at East Maine. Agad na nag-issue ng winter storm warning sa New York mula sa hapon hanggang gabi ng linggo. Magdudulot ng lake effect snow ang storm cyclone sa Upper Great Lakes bago lumabas ang Estados Unidos patungo rehiyon ng Maritimes ng Canada sa Lunes habang magkakaroon ng ulan at thunderstorm sa Northern Florida at Southern Georgia. Nagpatupad naman ng winter storm warning sa ilang mga estado tulad ng New Jersey at Massachusetts habang nagpapatuloy ang matinding lamig. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sinalakay ng mga otoridad ang kampo ng nasa 150 migrante sa hilagang bahagi ng Mexico hating gabi ng Sabado. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Hataw Balita Ngayon. Jeffrey, ano ang layo ng mga pulis sa pag-raid sa mga kampo ng mga migrante at bakit gabi nila ito ginawa? Noel, mahigit 250 opisyal ng gobyerno ang tumungo sa Chihuahua, Mexico, hating gabi ng Sabado upang isagawa ang operasyon laban sa mga illegal na migrante na naninirahan sa mga tolda malapit sa hangganan ng Estados Unidos. Upang maiwasang maaresto, sinunog ng mga migrante ang kanilang mga kumot at kutsyon at mabilis na tumakas kasama ang kanilang mga pamilya. Tinatayang 150 migrante ang target na maibalik sa kanilang pinagmulan sa timog ng Mexico. Wala pang kumpirmadong detalye hinggil sa bilang ng mga nahuli. Samantala, wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, ano ang mga nationality, ng mga karamihan sa nasa 150 migrante na ito? Noel, marami sa 150 migrante ay mga pamilyang Venezuelan na tumigil sa kampo sa lungsod ng Chihuahua, mga 220 milya o 360 kilometers mula sa hangganan ng lungsod ng Ciudad Juarez sa tapat ng El Paso, Texas, habang sila ay patungo sa hilagang bahagi ng USA, Noel. Alright, maraming salamat, Jeffrey Coz, live mula sa Edmonton, Canada.
Magsasagawa ang konsulado ng Pilipinas sa New York City, USA ng Filipino Community General Assembly. Samantala, gaganapin naman ang isang meet and greet sa Embahada ng Pilipinas sa Athens, Greece. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Inanyayahan ng Filipino Community Organization sa US Northeast para sa 11th General Assembly. Gaganapin ito sa January 25, Sabado, alas 2:30 ng hapon sa Kalayaan Hall ng Philippine Center sa New York. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/11thflcmga or scan ang QR code na makikita sa Facebook page ng konsulado sa facebook.com/phlnny. Samantala, inanyayahan naman ang second generation Filipino sa Greece para sa 2025 meet and greet sa Philippine Embassy sa Athens. Gaganapin ito sa February 21, Friday, alas 6:30 hanggang alas 8:30 ng gabi sa Mabini Conference Room ng Embahada. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHEMBAthens. Sarado ang Philippine Consulate sa Barcelona sa February 25 para sa EDSA Revolution Anniversary. Maaari namang tumawag sa 34679-324462 kung may emergency. Naglabas ng bagong listahan ng Philippine Embassy sa Egypt ng mga available passport for release. Maaaring makita ang listahan sa bit.ly/CairoPE Release PPT. Sa mga nais mag-claim ng passport, mag-schedule ng appointment sa bit.ly/CairoPE Appointment. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo sa araw ng release ng inyong mga passports. Kinakailangan namang magdala ng authorization letter at original ID at kopya ng ID ng passport owner kung authorized representative ang kukuha ng inyong passport. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Hataw Balita ngayon! Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Did you know that enamel in our teeth is the strongest substance in the human body? It is composed of 96% minerals and is one of the few parts of the body that cannot repair itself. That is why it's vital to practice good oral hygiene, limit sugary and acidic foods, and see a dentist regularly. Good oral hygiene is also essential to avoid heart disease and diabetes. For more healthcare tips, watch UNTV, your public service channel. Alas 5:41 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, January 20, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o itong hanging amihan, partikular na sa northern and central Luzon. At ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng eastern section ng northern and central Luzon. Ito yung area ng Cagayan Valley region, gayon din sa Aurora at Quezon. Samantala, makikita natin yung mga kaulapan na ito. Ito po ay mula or epekto ng easterlies o yung hangin nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Ito nagdadala ng mga kaulapan na magdadala ng malaking tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan, partikular na silangang bahagi ng Mindanao, yung area ng Caraga at Davao Region. Samantala, sa nalabing bahagi ng ating bansa, dito sa Luzon, mga isolated light rains pa rin ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, sa Visayas naman at sa nalalabing bahagi rin ng Mindanao ay asahan ng mga isolated rain showers
and thunderstorms. Maglalabas naman tayo ng mga thunderstorm advisories mula sa iba't ibang mga Regional Services Division Office ng Pag-asa kung may mamataan tayong mga kaulapan na maaaring magdala ng mga pag-ulan. Samantala, hanggang sa pagtatapos ng linggo ito, medyo maliit yung chance magkaroon tayo ng bagyo. Wala tayong namomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. Inaasahan naman natin na bukas, posibleng magkaroon din ng maulap na kalangitan yung bahagi naman ng Eastern Visayas dulot nitong easterlies. Sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat mag-ingat kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon ng karagatan. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw ay posibleng lumakas ang amihan at posible po na magtaas tayo ulit ng maglabas tayo ng gale warning sa mga susunod na araw, partikular na sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang araw naman natin, sisikat mamayang 6:25 na umaga, lulubog, ganap na 5:49 ng gabi. Sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Ano na, pag naglalabas tayo ng mga thunderstorm advisories at mga rainfall information, maaari po tayo mag-follow sa ating X, sa Facebook at sa YouTube at sa ating website para sa mas komprehensibo at mas marami pang impormasyon sa lagay ng ating panahon dito sa pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sinagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang umano'y mga time deposit at high-yield savings account ng lungsod na kumita ng 332 million pesos mula 2018. Ito ay matapos na humingi ng paliwanag ang Commission on Audit hinggil sa nasabing pera ng lungsod na nakalagay 24 na accounts. Si Grace Flores, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang inihayag ng Commission on Audit o COA tungkol sa 4.43 billion pesos na time deposit at high-yield savings account ng lungsod ng Baguio na nakadeposito sa 24 na accounts. 3.32 billion pesos o mano dito ay nakalagay sa 17 accounts sa Land Bank of the Philippines at 1.11 billion pesos na nasa 7 Development Bank of the Philippines. Ayon kay Magalong, matagal nang ginagamit ang mga ito upang makalikom ng karagdagang kita para sa lokal na pamahalaan. Hindi mo pwedeng itago yon kasi may paper trail yan eh. Ang importante is there is transparency, there is accountability, and everybody is well informed. Even the City Council is regularly informed about it. Tiniyak din ng alkalde na ang labis na pondong ito ay gagamitin upang bayaran ang mga pananagutan ng lungsod, ngunit humiling ng extension upang mag-mature ang mga deposito bago ito i-withdraw. Ang sinabi lang namin sa COA, for the meantime na kinorek nyo kami, pwede bang hintayin lang natin na mag-mature kasi sayang naman. Ang importante kasi is financially stable ka. Wala kang problema sa liquidity, and you're able to meet your financial obligation. Wala naman kaming issue na wala kaming pera. Hindi kami nakakapagbayad. Wala namang ganung issue sa amin eh. Nag-alala si Magalong na ang issue sa time deposit ay ginagamit laban sa kanya bilang bahagi ng isang kampanya kontra sa kanyang administrasyon. So, it's all about fiscal management eh. Di ba? Walang pwedeng ibulsa yan. Bawal ang magbulsa yan. At hindi mo makakasuhan ka dyan kasi may paper trail yan eh. In fact, no less than si Secretary Dominguez, in-encourage pa niya na, why don't you take this opportunity to invest? Kung hindi nyo rin lang naman, these are idle funds. Bakit hindi nyo muna invest para kumita? In fact, nung 2018 to 2023, alam mo, kinita natin, 332 million pesos na clearly declared. In 2023, kumita pa kami ng 75 million. Nadagdag pa uli sa revenue natin. Ipinahayag ni Magalong ang kanyang paninindigan laban sa katiwalian ay nagdulot sa kanya ng mga personal na atake at character assassination. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Tinukoy na ng Commission on Elections o COMELEC ang 4 na lugar sa probinsya ng Masbate na itinuturing na areas of concern. Gayunman, sinabi ng COMELEC Masbate na sapat ang puwersa ng pulis at militar na magbabantay sa nalalapit na national at local elections sa Mayo. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. 4 na lugar sa Isla Masbate ang nabibilang na areas of concern ng Commission on Elections o COMELEC Masbate para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Ito ay mga bayan ng Claveria at San Pascual sa Isla Burias, munisipalidad ng Baleno at siyudad ng Masbate. Ayon kay COMELEC Masbate Provincial Supervisor Attorney Alberto Cañares III, ang 4 na lugar ay pasok sa 3 pinagbabatayan ng komisyon para sa ilalim sa areas of concern. Batay na rin ito sa initial assessment ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa mga naturang lugar. Yung sa Burias, yung Claveria, San Pascual. Dito naman sa mainland, yung Masbate City at saka Baleno. Yung kasi meron silang yung presence of private armed groups, intense political rivalry, at saka history ng political violence. Yun yung 3 sa mga pinagbabatayan. Sa ngayon, area of concern yan. Nothing is final yet. Kung pa lang yan, initial assessment ng PNP at saka AFP. Tiwala naman ang COMELEC Masbate na mababantayan ng puwersa ng militar at pulisya ang 4 sa 21 munisipalidad at syudad sa Isla Masbate sa papalapit na eleksyon. Since 4 lang sila, so may posibilidad na hindi na siguro magdagdag ng pwersa dito. Kasi nga 4 lang out of 20 municipalities and 1 city. So I hope maging manageable para hindi natin hindi na tayo mangailangan ng magdagdag ng pwersa dito. Ayon naman sa bago upong Provincial Director ng Masbate PNP na si Police Colonel Jefferson Araujo, isang hamon para sa mga pulis Masbate ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa nalalapit na halalan. Talagang kulang sa numero ng pulis at Masbate. Mas maganda kung meron galing augmentation sa region. Pero sabi ko nga, it is a challenge na gagawin ng Masbate PPO na pulis Masbate lang ang gagamitin para sa eleksyon. So, malalaman natin yan sa mga darating na panahon kasi ilang buwan pa naman. So, sa ngayon, nakikita ko kaya ka ng Masbate Police Provincial Office. Sa taya ng COMELEC Masbate may mahigit 880 cluster precinct at nasa 6,000 na ang rehistradong botante sa 3 isla ng Masbate. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inaasahang mas maraming major tourism sites sa probinsya ng Negros Occidental na nasa 10-kilometer radius ng Mount Candaon ang maaaring maapektuhan at mauwi sa closure kung tuluyang iakyat sa Alert Level 4 ang bulkan. Pero pagtitiyak ng Provincial Tourism Office na nakahanda sila at kaya pa rin nilang tumanggap ng mga bisita at ipakita ang iba pang ganda ng probinsya. Si Gladys Tuabe, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Sa pagsabog ng Bulkang Canlaon noong Disyembre, pansamantalang itinigil ang mountaineering activities sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ng Mount Canlaon Natural Park. Maging ang nasa 6-kilometer danger zone na nature-based tourism ng bulkan, tulad ng trekking at falls hopping sa Gintubdan, La Carlota, at tourism sites sa bahagi ng Bago City at La Castellana dahil sa mga ashfall. In Gintubdan in La Carlota, they had to close. They had some problems there during the height of the ashfall. And sa Bago also, the Rafael Salas Nature Park in Bago City were also affected. And then the neighboring areas, especially those within the kilometer zone, they really were having some major problems during those times. Dahil sa nakaambang panganib ng pagsabog ng Bulkang Canlaon anumang oras, posibleng dumami pa ang major tourism sites sa probinsya na mauobligang ipasara kung iaakyat sa Alert Level 4 ang bulkan. Kabilang narito ang Sugar Valley Farm at Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa Morsha, Mailom Organic Village at ilang highland resorts and cafes sa Upper Mailom sa Bago City.
Ilan pang resort sa Barangay Kabakungan sa La Castellana at trekking activities sa Barangay Kudkod sa San Carlos City. Actually, for the visitors and the guests who may wish to visit Negros Occidental, you're more than welcome, really. We did not naman stop the tourism activities, just more on the precautionary side. We do offer the services and the activities to the guests, just not within the danger zone. Marami mang tourist sites na maapektuhan sa aktibidad ng bulkan. Nakahanda pa rin ang probinsya na tumanggap ng mga local at foreign tourists at ibida ang kanilang culture, heritage at food tourism. Marami mang tourist sites na maapektuhan sa aktibidad ng bulkan. Nakahanda pa rin ang probinsya na tumanggap ng mga local at foreign tourists at ibida ang kanilang culture, heritage at food tourism. Anila mayroong nakahanda ang pamahalaang panlalawigan at iba pang concerned agencies upang matulungan ang mga manggagawang maaapektuhan sa pansamantalang pagsasara ng mga ito. So in terms of support, so of course sa LGU level, immediate support yan. The provincial government level, also immediate yan. So the coordination was instantaneous naman yan. Lakip din ito ay ang paghimok ng Tourism Office sa bawat tourism sites na magpa-accredit sa kanilang opisina upang tiyak na mapabilang sa mga bibigyan na kailangang tulong dahil sa epekto ng bulkan. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang 28 anyos na lalaki na nahawaan ng Clade 2 Mpox virus ang naitalang unang kaso ng sakit sa Baguio City. Ayon sa Baguio City Health Services Office, nakumpleto na nito ang isolation at idineklara ng recovered noong January 17, 2025. Payo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa publiko, palaging sundin ang mga health protocol tulad ng pagsusuot ng face mask, physical distancing at tamang ventilasyon upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Hataw Balita ngayon. Huli ang isang babae sa entrapment operation sa Padre Garcia, Batangas na nagbebenta ng champini o adobo na gawa sa karne ng aso. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang inihaw na ulo ng aso na handa ring ibenta ng suspect. Paalala ng mga grupong Animal Kingdom Foundation, illegal o ipinagbabawal ang pagpatay ng aso for human consumption at gayon din ang kalakalan o bentahan ng mga karne nito. Binigyan din ng AKF na sino mang mahuli ay maharap sa isang kriminal na paglaban. Naglalaki ang bituin ng OPM ang dumalo sa isang gabi ng selebrasyon at pagkilala sa mga natatanging musika na nagbigay inspirasyon at saya sa mga wisher sa ginanap na 10th Wish Music Awards sa Araneta Coliseum kagabi. Nakuha ng Pinoy girl group na BINI ang 3 parangal kabilang ang Wish Group of the Year, Wish Exclusive Pop Performance of the Year para sa kantang Karera at Wish Pop Song of the Year naman para sa Pantropiko. Hakot Awards din ng P-pop boy group na SB19 sa mga kanta nilang Ilaw at Kalakal. Gayun din ang mga miyembro nito as solo artist. Ilan pa sa mga nakakuha ng parangal sina Yeng Constantino, JR, Jonella, Arthur Neri, Luni, Noel Cabangon, Zach Tabudlo, Al James, Maki, Angela, Ken, Nico, Cap of Joe, Dilao at Heb Abi. Itinanghal namang KDR Icon of Music and Philanthropy ang Filipino-American rapper and singer Apple the App na siyang founder ng Apple the App Foundation International. KDR Icon of Musical Excellence naman ang iginawad sa batigang singer-songwriter na si Ogie Alcacid. Bukod sa cash prize at WMA trophy, ay nakapagbigay din ang mga nagwaging OPM artist ng 100,000 pesos sa kanilang mga chosen beneficiary. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa muling pagbubukas ng mass indoctrination ng MCGI. Day 1 po tayo, mamayang alas 7 ng gabi, Philippine time. So official
MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 136, talatang 26. O mangagpasalamat kayo sa Diyos ng langit, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Enero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Trentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.